Magandang araw sa inyong lahat. So ngayon ay ipagpapatuloy ko ang pagtatalakay kaugnay sa paksang pang-abay. So noong nakaraan ay tinalakay ni Binibining Manyakap ang mga naunang pang-abay. So ngayon ay dadako na tayo sa susunod na pang-abay, ang panggaano o panukat. So sa pangalan pa lang nito na panggaano o panukat, so ito ay nagsasaad ng timbang o sukat. So usually ito ay mga numero. Sumasagot ito sa tanong na gaano o magkano. So narito ang ilan sa mga halimbawa. Nadagdagan ang aking timbang ng 5 kilo. So dito sa halimbawang ito ay ang panukat dito o panggaano ay ang 5 kilong timbang. So ito ay sumasagot sa tanong na gaano. Sunod naman ay 50 piso ang kilo ng binili kong bigas kahapon. So ang panggaano dito ay ang 50 piso. So ito ay sumasagot sa tanong na magkano. So pangatlong halimbawa ay bumili ka ng 5 pirasong sibuyas. Pang-apat, so ang panggaano dito ay ang 5 piraso. So pang-apat ay 8 basong tubig ang inumin mo araw-araw. So ang panukat dito ay 8 basong tubig. Pang-5 naman ay 2 oras na akong naghihintay sa iyo. So ang panukat dito ay 2 oras. So ang lahat ng halimbawa, kung mapapansin nyo, ay sumasagot siya sa tanong na gaano at magkano. Susunod naman na ating tatalakayin o sunod na pang-abay ay ang pamitagan. So ito ay nagsasaad ng paggalang. So alam naman natin na ang mga Pilipino ay kilala tayo bilang mga magalang sapagkat ginagamitan ito ng mga salitang po, opo, ho at oho. So, 'di ba? Kahit na Bisaya yung pagsasalita natin ay may po talaga tayo. So, iyan ay halimbawa ng pamitagan. So, halimbawa, saan po kayo pupunta? So, ang pamitagan dito ay ang po. Opo, maliligo na po ako. Ang pamitagan dito ay opo. So, bakit ho kayo bumalik? So, ang pamitagan dito ay ho. So, malalaman nyo na ang isang halimbawa o ang isang salaysay ay isang halimbawa ng pamitagan sapagkat ito ay nagpapakita ng paggalang. So, ayun nga, ginagamitan ng po, opo, ho, at oho. Sunod naman ay ang panulad. Ginagamit ito sa pagtutulad ng dalawang mga bagay. So, pagtutulad or paghahambing. So, ito ay ginagamitan ng salitang kaysa, higit, di hamak, di gaya, labis, di gaano, o lalong-lalo. So, ito ay dito ay magtutulad kayo ng dalawang bagay tulad na lang ng hindi gaano kalaki ang kanyang relo kaysa sa relo ni Ana. So, ganon. So, narito pa ang ibang halimbawa. Mahusay umawit si Jonah kaysa kay Kayla. Ang ginamit niya ditong panulad ay ang kaysa. Sunod naman ay mas gusto kong maglaro kaysa magbasa. Ang gusto ko ay kumain kaysa matulog. So makikita nyo sa ginamit na pang-abay na kaysa ay malalaman nyo na may pagtutulad na nangyayari sa isinalaysay. Sunod naman ay ang kondisyonal. So ang kondisyonal ay nagsasaad ito ng kondisyon para maganap ang kilos na isinasaad ng pandiwa. Ito ay may pariralang kung, kapag, pag, o pagka. So, ito ay kondisyon. So, kunwari, para makuha mo ito, kailangan mo
para makamit mo ito, para tapos ka ng pag-aaral, kailangan mong magsikap mag-aral. So, meron siyang kondisyon para maganap mo ang kilos na nais mo or magawa mo ang nais mong gawin. So, halimbawa, bibilis kang magbasa kung magsasanay ka palagi. So dito sa halimbawa na ito, so sinasabi na upang maging mas mabilis kang magbasa, dapat kang magsanay. So, sa paanong paraan? Magbasa ka ng magbasa. So, sunod pang halimbawa, bibilihan kita ng laruan kapag marunong ka ng magsulat ng pangalan mo. So, 'di ba sa atin palagi talaga nating sinasabi lalo na sa mga bata, kapag katulad ko nagtuturo. So, para bigyan ko sila ng pagkain, may inihandang pagkain, para bigyan ko sila ng pagkain, dapat ay maging mabait sila at makikinig sila sa mga sinasabi ko. So, sunod naman na halimbawa, isa pang halimbawa, lalaki kang marunong kung nakikinig ka sa mga sinasabi ko. So, meron siyang kondisyon. Kung kapag, pag at pagka ang mga pariralang ginagamit sa pang-abay na ito. Sunod naman ay ang kusatibo o kwasatibo. Ito ay nagsasaad ng dahilan sa pagganap ng kilos ng pandiwa. So, ginagamitan ito ng parirala na pinangungunahan ng dahil sa. So, ito ay nagsasaad ng dahilan kung bakit niya ginawa ang kilos na iyan. So, ilan sa halimbawa ay, dahil sa iyo ay pinalabas din ako ng ating guro. Pangalawa, dahil sa hindi ko pagsama sa field trip, ay may proyektong pinagawa sa akin si Ginang Robles. Pangatlo, dahil sa kapalpakan ng pinuno ay nagdudusa ang mga mayayaman. So, dahil sa, merong dahilan or nagpapakita ito ng dahilan. Sunod ay ang binipaktibo. So, ito ay nagsasaad ng benepisyo para sa isang tao dahil sa pagganap sa kilos ng pandiwa o layunin ng pandiwa. So, sa pangalan palang binipaktibo, so ito ay naglalahad o nagsasaad ng benepisyo. Ginagamitan ito ng panandang para. So, ilan sa mga halimbawa? Kumain ng gulay para sa ikalalakas ng katawan. So, para. So, nagsasaad siya ng benepisyo. Matulog ng maaga upang maging malusog. So, si tatay ay naghahanap buhay para sa aming pangkain. Sa mga bayani ay nag-aalay ng buhay para sa bayan. So, ito ay dahil sa panandang para, ang salaysay ay nagpapakita ng benepisyo. Sunod naman, or ang panghuli ay ang enclitic o kataga. Ito ay maikling kataga na walang kahulugan kung nag-iisa lamang ito, ngunit nakapagpabago ng kahulugan ng pangungusap. Inilalagay ito sa pagitan ng pangungusap upang mas lalong luminaw ang kahulugan nito. So dito nga, ang enclitic o kataga ay isang maikling kataga lamang na walang kahulugan, ngunit mas nagpapalalim sa isang pangungusap nagpapalalim sa ideya kung ito ay inilalagay sa isang pangungusap. So upang ating mas maintindihan, narito ang mga ito pala ay karaniwang nakikita pagkatapos ng unang salita sa pangungusap. So, upang mas maintindihan natin ang tungkol sa enclitic o kataga, narito ang ilang halimbawa. So, ilan sa mga halimbawa nito ay ang ito ay ginagamit ito ay mga enclitic o kataga na ginagamit sa isang
sanaysay o sa isang pangungusap. So kung sila lamang kung man, 'di ba? Kasi 'di ba hindi parang wala siyang ibig sabihin. Ngunit kapag inilalagay sa isang pangusap, ito ay nakakabuo ng isang ideya. So ilan nga sa mga halimbawa ay man, kasi, sana, nang, kaya, yata, tuloy, lamang, lang, din, rin, bapa, muna, pala, na, naman, at daw, at raw. So, narito ang mga halimbawa. Una, alam pala ni Brando ang lihim ni Brenda. So, dito, di ba, sinasabi na ito ay karaniwang nakikita pagkatapos ng unang salita sa pangungusap. So, kung makikita nyo sa halimbawa, ang mga enclitic ay nasa kasunod ng unang salita sa pangungusap. So, una, alam pala ni Brando ang lihim ni Brenda. Bakit daw ngayon ka lang? Saan pa kayo pupunta? So, dahil sa mga enclitic na iyan, ay naging mas makabuluhan ang salaysay o ang pangungusap. So, sunod ay, so yun lamang po at maraming salamat.